Magandang araw pong muli sa inyong lahat. Nagbabalik ang inyong lingkod. Ang biyaya ng Panginoon ay sumaating lahat. Nais ko pong magbahagi ng konting kaalaman at gabay sa ating pang-araw-araw na buhay. May nagtanong po sa akin at ang tanong ay ganito: napupuno daw ba ang Diyos? Napupundi daw ba ang Diyos? Nasasagad din daw ba ang Diyos? Nagsasara din daw ba ng pintuan ng Diyos? Ang sagot ko po ay yes. Kahit na siya ay Diyos ng pag-ibig, siya ay Diyos na mapagbiyaya, siya ay Diyos na punong-puno ng awa, Diyos ng pangalawa, pangatlo, pang-apat na pagkakataon. Pero kahit na sa kabila ng lahat ng napakagandang attributes ng Diyos, nais kong malaman nyo na siya ay napupuno din. Gagamit lang po ako ng dalawang pruweba sa banal na kasulatan. Unang-una, yung pangyayari sa Genesis chapter 7, noong gunawin ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng tubig noong panahon ni Noe. At makikita nyo sa Genesis chapter 7, 12 hanggang 16, ang Diyos ang nagsara ng arko. At hindi po lingid sa inyo, alam nyo naman na 8 lang ang naligtas. So, napupuno ang Diyos. Nagsasara rin siya ng pintuan. When God opened the door, no one can shut. And when He closed it, no one can open. Yun po ang Diyos. Kapag siya nagsara, hindi walang pwedeng magbukas. At kapag naman siya nagbukas, walang pwedeng magsara. Maliban sa Kanya bilang Diyos na makapangyarihan. So nakita natin yan sa pangyayari sa buhay ni Noah sa Old Testament. Okay? Tapos meron pa ito yung sinabi sa Kawikaan chapter 1, 23 and the following. Hindi ko na po mabasahin lahat kasi maiksi lang aking minuto. Sabi ng verse 28 ng Kawikaan chapter 1, kung magkagayoy tatawag sila sa akin, ngunit hindi ako sasagot. Hahanapin nila akong masikap, ngunit hindi nila ako masusumpungan. So malinaw mga kaibigan, mga minamahal, na ang Diyos ay napupuno din. And there will come a time na nagsasara rin siya ng pinto kapag ang Diyos ay nasagad. So, para po maintindihan natin. So nangyayari yan. Sa New Testament, ang pinakapintuan ay si Jesus. Jesus is the door Himself. Makikita nyo yan sa John chapter 10, verse 7 up to 9. So siya mismo ang pintuan ngayong New Testament. Pagka nagsara ang Diyos ng pintuan o nasagad, ito ang mga tinatamaan sa atin na napagsasarahan tayo. Una yung tinatawag na the door of salvation. Samantalahin natin ngayon ang pagkakataon, grace period, church age. Ito habang ang Diyos ay nag-aantay sa atin, gusto niya ang bawat isa'y tumungo ng langit, maligtas, mapatawad sa kanyang kasalanan. Darating ang time na gusto ng taong maligtas, sarado na o kaya maaaring pumanaw na tayo o kaya nagbalik na ang Panginoon o kaya ay wala ng chance. Kasi kahit itong mundong ginagalaw natin ngayon, may ending po ito. Hindi ito habang buhay na ganito. Babalik ang Panginoon at gugunawin din niya ang mundo. So may ending ang mundong ito. So yung door of salvation, tatamaan yan kapag ang Diyos ay nagsara. Door of peace, mawawalan ka ng kapayapaan. Dito sa binasa ko, tatawag sila, hindi natutugon ng Diyos. Door of pardon, door of prayer, and the door with regards to the presence of God. Yung pilit mo nga hanapin ng Diyos, hindi mo na siya masusumpungan. So habang may chance, mga minamahal, mga kaibigan, piliin na nating magpasa Diyos. Ihingi natin ng tawad ang lahat ng ating mga pagkakamali sa Diyos. Piliin na nating manalig sa Kanya at maniwala bago mahuli ang lahat. Sabi nga ng Genesis chapter 6 verse 3, Genesis 6:3, my spirit shall not always strive with man. So habang may chance, huwag natin sayangin. Baka kasi abutan tayo ng pagsasara ng pinto ng Diyos, sayang po, tayo ang talo, hindi ang Panginoon. So I hope naintindihan ninyo
Hanggang dito lang muli ako at ito po ang inyong lingkod, ang Peking Kano.